Bagong araw, bagong kaganapan na naman ang aking babahagi sa inyo for today's video. Yung araw pala ay mainayos si tatay dito sa bubong natin. Pero bago yan, ito muna ang ganap natin bago ang paggawa. Nagbabad pala ako ng pagkain ng baboy dyan. At habang ako ay nagpapakain, nakita ko naman si tatay dito sa labas ng bakod. Nililinis niya pala ang mga malalaking damo para daw matakot lumapit ang mga ahas. Habang kinukuhanan ko siya ng video, nagpapakain naman ako ng baboy. Malapit lang kasi yan sa kulungan ng baboy natin. At nang matapos na ako sa pagpapakain, hindi ako nakontento mga nanay dahil napansin ko malalaki na palang mga tanim ni Naki. Si Naki palang nagtanim sa mga mahogani na yan mga nanay. Kaya nga pinag-uusapan namin ni tatay dyan, mabuti nga at nagtanim siya. May gagamitin siya balang araw. At ang mga seedlings na yan, galing pa yata sa bundok. Kaya lang matagal daw lumaki ang mahogani. Hindi katulad ng Gemelina na madali lang hintayin. Pero sagot ko naman baka depende yan sa lupa. Tulad na lang neto, mataas na siya mga nanay. Nandito na pala si Bal naglilinis ng motor. Kararating lang din niya maghatid sa eskwelahan. Ako naman nang matapos na akong mag-asikaso sa mga baboy, naglakad-lakad naman ako dito sa palayan. Malalaki na naman ang bitak dito sa palayan natin. Kaya eto napakabilis matuyo. Nakakatuwa na namang panuorin ang paligid mga nanay. Napakalamig sa mata habang pinapanood ang lunti ang paligid. At dahil natutuyo ang palayan natin, nagsisimula na namang tumubo ang mga damo. Eto na naman ang magiging trabaho natin kapag dumami sila. Kaya habang maliliit pa ang mga palay, simulan na nating tanggalin ang mga damo. Napakabilis pa namang tumangkad ang mga damong to. Eto kasi ang mahirap dahil madaling matuyo ang taniman natin. Kaya madali lang namang tubuan ng mga damo. Matibay naman ang buwatsina na to. Hindi ininda ang pagkakalipat dahil buhay pa din. Bigay pala sa akin to ni Ma'am Rosario Tangiday noon. Mas kilala sa kanyang pangalan na si Ma'am Charing. Dating midwife ng RHU natin. Siya kasi dati ang midwife natin dito sa Nagtipulan. Pero ngayon retired na siya mga nanay. Nang matapos na namin ang aming mga gawain, eto naman ang ginawa namin ni tatay. Mag-a-assemble pala siya ng ilalagay doon sa may bubong natin. Luma kasi ang inilagay niya doon kaya papalitan niya ngayon. At eto nga tutulungan ko muna siya bago ako bumalik ng kusina para magluto naman ng pananghalian. At eto nga magtatanong na naman uli ako sa inyo. Di ko kasi alam Tagalog ang ginagawa namin. Pero kapag sa Ilocano, paltik ang tawag namin dito mga nanay. Hirap naman kasi kapag marami kang hindi alam na Tagalog. Pagpasensyahan nyo na at kayo na lang ang bahalang umunawa. Kaya naman ginagawan ko naman ng paraan para maintindihan nyo lang ang gusto kong sabihin. Kadalasan nga ay ginugoogle ko na lang ang mga hindi ko alam. Kaya lang kapag sa Ilocano ay limitado naman ang Google. Magsasaing na lang ako kanina pero ayaw nang sumindi ang kalan natin. Naku, buti na lang at may reserba. Kung sa bagay wala namang problema kung wala tayong reserba dahil may kalan naman tayong pangkahoy. Napansin nyo ba mga nanay kung saan si tatay nandun din ako? The best team talaga. At nang matapos na nga kami sa kusina, kahit mainit, talagang itutuloy na ni tatay ang paggawa dito sa taas. At syempre, kasama pa rin tayo. Kailangan kasi niya talaga ang kasama niya dito mga nanay. Pagkaabot ko naman kay tatay sa liso, sumagalit naman ako sa kusina parting na ang nakasalang. Babalik din tayo agad dahil aakyat din ako sa taas. Dahil sa pag-uusyoso, maaantala rin ang paggawa ni tatay. Paano kasi takot akong umakyat mga nanay. Kaya eto nakaalalay si tatay, siya ang nakahawak sa may hagdan. Bang ako ay paakyat. Grabe nang takot ko nang nandito na ako sa taas. Lalo na dito sa part na hahakbang na ako dito sa mayero. At si tatay todo halalay sa akin. Tawang-tawa naman ako dyan mga nanay. Pero ang mga tuhod ko nangangatog na. Ayoko na sanang umakyat kanina. Pero si tatay kasi gusto din niyang umakyat ako. Syempre pinapalakas niya ang loob ko. At eto na nga nakaakyat na tayo. Tamang nood at video lang naman ang ginawa ko dito sa taas. Pagkatapos ng ginawa ni tatay, eto na, bababa na tayo mga nanay. Ako na ang pinauna ni tatay na bumaba dahil hahawakan daw niya ang hagdan. Bababa na nga lang ay hirap pa din ako. Paano? Kasi takot ako na mahulog. Ay nakakatakot talaga yun. Hirap kayang mabalian mga nanay. Napakataas pa naman.
At sa wakas nga nandito na tayo sa baba. Balik na tayo sa kusina para magluto naman ng ulam. Kaya dito ko na naman tinatapos ang ating mga ganap for today's video. Thank you for watching!